Santiago sa James chapter 1 verse 2 hanggang 4 na sinabi po doon na magalak kayo lubos kung may dumating sa inyo sari-saring pagsubok. Sapagkat susubukin ko kayo upang lalong maging matatag inyong pananampalataya. At yun ay inyong mapagtagumpayan kay magiging ganap at walang kakulangan. Masakit man po talaga sa akin. Pero mabilis ko nasagot ang wife ko. Sabi ko, sige, kung saan ka maging maayos, ako wag mo na lang ako pabayaan ng mga anak ko. Umuwi po siya. Ang naawa po ako doon sa anak kong panganay na lalaki. Kasi hindi alam na mami niya, November, na unang dumalaw yung anak ko eh. Mami niya, December nagpaalam. Yung anak kong panganay na lalaki, November pa lang, dumadalaw na sa akin, nagsusumbong. Sabi niya, mami, daddy, sabi niya, si mami meron dong lalaki sa bahay, sabi niya. Pulis daw po. Kernel daw po yung lalaki. Hindi ako nagpapahalata sa anak ko kasi ayoko po maepektuhan yung pag-aaral ng bata. Mahilig mag-basketball yung panganay ko. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Sabi ko doon sa anak ko, kasi nung naguhubad na sapatos yung panganay ko, meron po nalaglag na balisong galing po sa medyas niya. Nung makitahan ko ng balisong yung anak ko, sabi ko, ba't may dala kang balisong? Sabi ko, buti hindi ka nakapkapan sa gate kundi nakulong ka. Halika nga dito. Alam niyo, lumapit yung anak ko, dala yung balisong. Yung galit ko po sa anak ko, biglang napalitan ng awa. Kasi paglapit ng anak ko, dala yung balisong, niyakap ako ng panganay ko. Sabi ko, saan mo ba gagamitin yan? Naawa po ako na magsalita. Sabi niya, tatay, sabi niya, magpapaalam sana ako. Sabi niya, papatayin ko si mami tsaka yung lalaki. Natakot po ako kasi hindi ko po naman makokontrol yung panganay ko dahil nakakulong po ako. Niyakap ko po yung anak ko, iyak po ako na iyak. Sabi ko, anak, wag mo gawin yan. Sabi ko, lalaya ako dito, antayin mo yung paglabas ko. Sabi nung panganay ko, daddy, sabi niya, habang buhay ang sentensya mo, kailan ka pa lalabas dito? Sabi ko sa anak ko, anak, magtiwala tayo sa Diyos, lalaya ako dito. Hinatid ko po yung anak ko sa gate. Dala ko yung balisong, sinurrender ko sa opisina yung balisong. Na ako'y naglalakad na pabalik. Ako po, aaminin ko rin sa inyong mga kapatid ng mga oras na yun, muli po ako nagkasala sa Panginoon. Na ako'y naglalakad pabalik sa aming brigada, umiiyak ako, sabi ko, Diyos ko, sabi ko, patawarin mo po ako. Hindi po ako nangangako sa inyo, sabi ko sa Panginoon. Pero talaga sinabi ko sa Panginoon ng mga oras na yun, sabi ko, paglaya ko dito, sabi ko, papatayin ko tong asawa ko. Gagantihan ko na lang itong mga nagpakulong sa akin. Sabi ko, total, ganito lang naman pala ang kwenta ng buhay ko sa'yo, sabi ko sa Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po pinahintulutan to ng Panginoon Diyos sa aking buhay. Dahil totoo po ang pangako niya sa kanyang mga salita. Nasusulat po sa Philippians chapter 1 verse 6, na ang lahat ng naampisan ko sa'yo, tatapusin ko to, sabi ng Panginoon. Ako po ay namamangha po talaga ako sa Panginoon Diyos. Kasi nagpatuloy po ako sa Kanya, alam nyo, habang buhay po ang sentensya ko. Alam nyo, 97 nagpaalam ang misis ko, wala pa akong 1 taon po. September po ng 1998, tinawagan po ako ng laya. Pero nung ako'y tawagan po ng laya, nabaligtad naman po lahat sa buhay ko. Ayoko na pong lumaya. Ayoko na pong lumaya kasi natatakot po ako. Sabi ko, Diyos ko, sana pinabayaan mo lang ako dito. Baka kasi kung anong magawa ko sa paglabas ko rito. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, kung talagang kalooban mong makalaya na po ako, bigyan mo po ako ng mga tamang taong makakasama dahil gusto kong patuloy na makapaglingkod na lamang ako sa iyo. Pinalaya po ako ng Panginoon Diyos September 28, 1998 po. Alam niyo, nung lumalabas ako sa Muntinlupa, dala-dala ko yung release paper ko, iyak po ako na iyak. Nakatingala po ako doon sa building ng Muntinlupa, yung nakikita niyo sa pelikulang Tagalog. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, layaan na po ako, sabi ko. Saan po ako pupunta? Wala na po akong uuwian, sabi ko sa Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, 18 taon po ako sa loob ng bilangguan po na walang kasalanan po. Tapos sa isang kisapata, pati pamilya ko po nawala. Paglabas ko po ng Muntinlupa,
Gulong-gulo isip po, hindi ko malaman saan ako tutuloy. Ang una ko naalala puntahan, tatay ko. Tatay ko naman po, 1998 po ng August na bypass po siya, na opera sa puso. Pero nung lumaya po ako, ang daddy ko nakalabas na po ng Makati Med, nasa bahay na po siya. Kaya doon ako dumiretso sa bahay ng tatay ko. May nakita po ako, kala ko po, hindi ko po tatay yun. Nakita ko kala ko isang matandang payat na nakaupo sa silya. Nung makita ko po tatay ko, alam niyo, iyak po ako na iyak. Niyakap ko po ang daddy ko. Sabi ko, Daddy, salamat sa lahat ng tulong mo sa akin, sa lahat ng suporta mo sa akin, sabi ko sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, salamat sa Panginoon Diyos, nakalaya ka na. Sabi niya, dinatnan mo pa akong buhay. Sabi ko, Dad, nahiyaman ako sa'yo. Sabi ko, pwede mo ba akong matulungan? Sabi ng daddy ko, ano yun? Baka pwede mabigyan mo ako ng konting pampuhunan, Dad. Gusto ko magtayo naman ng isang maliit lang na negosyo para makabangon ako. Sabi ko sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, anak, pasensya ka na. Kasi sabi niya, yung 2 sunod na bypass operation ko, malaki na gastos ko. Sa ngayon, wala pa tayong ganon liquid na cash. Sabi niya, pero marami akong property, lupa, bibigyan kita, ibenta mo. Binigyan po ako ng tatay ko na 4 na hektarya ang lupa. Wala naman ako alam sa lupa-lupa. Nagtanong sa mga kakilala ko. Natulungan ako ibenta. Pero ang Lord po talagang tapat po. Di po kagaya ng tao pag nangako yan, puro pangako lang. Ano po? Dahil naalala ko yung prayers ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng tamang taong makakasama dahil gusto kong patuloy na maglingkod na lamang ako sa iyo. May nakilala po ako, contractor po, developer po. Di pinakita ko yung lupa, binasa niya. Sabi niya, 4 hectares. Malaki to. Sabi niya, sige, tutulungan kita ibenta. Araw-araw ko po kasama yung contractor. Imbis po na lakarin na mabenta yung lupa ko, puro words of God po sinishare sa akin. Sabi ko, mamaya na yan. Sabi ko, benta muna natin to. May dala naman siyang Bible palagi. Hindi, sabi sa chapter ganito, sabi, paano natin mabebenta itong lupa? Sabi niya, hindi, unahin mo ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang hahanap ng buyer niya. Sabi niya. Tapos in-encourage niya ako, bakit di ka magpatutuo sa Panginoon? I-share mo yung ginawa ng Lord sa buhay mo. Paano ka inalis sa bisyo, paano kang binago, paano kang pinalaya ng Panginoon Diyos. Ako po ay nakatayo sa inyong harapan ngayon mga kapatid at gusto ko po i-share sa inyong lahat to, na ako po ay nag-full-time na po sa Panginoon. Binigay ko na po ang buhay ko sa Diyos. Nagpaikot-ikot po ako ng Pilipinas hanggang sa ibang bansa po, pinadala po ako ng Panginoon Diyos. Ano po? Sabi ko nga, nawalan man ako ng mga kaibigan, barkada, nawalan man ako ng pamilya, pero ang Lord po kahit kailan po hindi po ko iniwanan o pinabayaan ng Panginoon Diyos. Nung artista nga ako, hindi naman ako nakakapag-abroad eh. May pera naman ako, pero wala sa isip ko mag-abroad. Pero nung nag-full time ako sa Lord, alam niyo, tutunog na lang ang cellphone ko. Hello, sinto? Si Pastor ganito. Brother, buksan mo yung email mo. Bakit po? May ticket ka doon, pakiprint mo na lang. Punta tayo next week sa Japan, mag-share ka doon. Alam niyo, namamangha po dati ko, tuwing pupunta ako, Daddy, alis ako. Kailan? Bukas. Saan ka pupunta? Bahrain. Saan? Bahrain. Sabi ng daddy ko, sino bumili ng ticket mo? Si Jesus. Sabi ng daddy ko, ang gulo mo kausap. Sabi ko, Dad, hindi ako magulo kausap. Gumamit ang Panginoon ng mga church, mga tao, para makapag-share ako ng ginawa niya sa buhay. At ang daddy ko po namamangha tuwing uuwi ako kasi laging siya pinamimili ko. Kahit saan bansa ako pumunta, ang una kong pinag-shopping tatay ko. Kasi sa Paranaque siya umuwi, kaya paglapag ng eroplano, isang taxi lang, malapit na sa tatay ko. Tuwing dadating ako sa tatay ko, Dad, okay lang ka dumating? Sabi niya, ngayon lang. O, Daddy, ano yan? Pinabibigay sa'yo. Ano ito? Pinabibigay sa'yo. Sino? Si Jesus nga. Napatunayan ko rin po sa tatay ko na mayaman po ang ating Panginoon Diyos. Sa akin po pagtatapos, gusto ko rin po i-share sa inyo si Dolphy. Ano po? Mabait din po ang father ko, matulungin po ang daddy ko, mapagmahal na ama, napaka-relihiyoso pa. Sarado kandado yung nawawala pa susi. Daddy ko po, sa umaga kasi makita mo yung nagpapapawis. Habang nagpapapawis, may hawak na rosaryo yon. Hapon naliligo kasi every day, every afternoon, nagnunobena po siya, 6 to 7 po. Every Wednesday, nagbabaklaran. Sunday, nasa Forbes church. Pag sumakay ng kotse, bawal din kausapin.
Dahil ang tatay ko habang tumatakbo ang kotse niya, hindi po siya tumitigil ng kakadasal po hanggat di po siya nakakarating sa pupuntahan niya. Then isang araw, ako po ay nagwa-quiet time, nagpe-pray sa Lord. Ako po ay nakapikit, umaawit. Hindi ko po makalimutan yung araw yun. Nakita ko po ang tatay ko, nakapikit ako. Nakita ko po tatay ko, dumaan po sa harap po, nakaputim-puti po siya. Bigla po akong umiyak sa Panginoon. Diyos ko, sabi ko, tulungan mo po ang daddy ko. Itama mo relasyon ng tatay ko sa iyo. Maawa na po kayo sa kanya. Mabait po ang tatay ko, Panginoon. Hindi man ako gamitin mo sa tatay ko, gumamit ka ng mga anak mo para makakilala ang tatay ko. Di isang araw na-invite po ako sa isang malaking gawain. First time po ako maka-speak sa isang malaking gawain. Unang-una po ako nakapag-speak sa ganong karaming tao. Friday po yun, ganitong araw din. Ang tatay ko naman po ay nagte-taping po ng Home Alone, The Release po. Pagpasok ko po doon sa venue, nagulat po ako, napakaraming tao. And then pagpasok ko, sabi nung ikaw ba'y anak ni Dolphy? Sabi nung may dala ng programa, opo. Sabi niya, ikaw na susunod niyan. Pagtapos nung sasayaw, ikaw na. Eh, ako na, tinawag na yung pangalan ko. Yung babaeng may dala ng programa, hinabol na naman ako. Sabi niya, ano gagawin mo? Sabi, magte-testimony po. Sabi niya, wag na. Kumanta ka na lang. Siyempre, nagulat po ako kasi matagal na invitation niya sa akin eh. Eh di, siya may hawak ng programa, kumanta naman ako. Pero nung pagkakanta ko, nung nakababa na ako, sabi ko sa Panginoon, Diyos ko, bakit di po ako pinag-testify dito? Panginoon, pinaghandaan ko po to. Hindi, mami ako, kinuha ko cellphone ko. Pinindot ko ba naman, Daddy? Binigay ng driver ng daddy ko sa tatay ko. Sabi niya, ano yun? Daddy, kako anong oras ang break time mo dyan sa ABS? Sabi ng daddy ko, alas 7. At sabi ko sa tatay ko, Daddy, tama-tama, sabay na tayo maghapunan dito. Sabi niya, hindi pwede. Ang dami pang kinukunan sa akin, Junior. Tatawagan kita mamaya. Hindi pinatay ko po ang cellphone. Alam niyo, wala pang 5 minutes, rumiring po ang cellphone ko. Nakita ko po tatay ko. Sabi niya, nasaan ka? Daddy, Jade Valley Restaurant. Sabi ko, malapit lang sa ABS. Sabi ng tatay ko, sige, antayin mo, darating ako. Hindi ko po ina-expect yung kasi ang tatay ko, wag lang kami magtampo sa kanya, oo lang ng oo tatay ko. Pero nagulat po ako, alam niyo mga kapatid, eksaktong alas 7 po, nakita ko po ang tatay ko doon sa pintuan ng Jade Valley Restaurant. Kung paano ko siya nakita nung nagpe-pray ako, nakita ko po ang tatay ko doon nakaputim-puti. Tinatawag niya ako pero galit siya, sabi niya. Paglapit ko doon sa pinto, sabi ng tatay ko, ano ito? Sabi mo, maghahaponan tayo. O daddy, maghahaponan nga ito. Eh ano nga ito? Kasi alam niyo, 1,000 ang tao. Sabi ko, Daddy, gawain ng Panginoon. Di inakay ko na siya papasok. Hindi na po siya nakaiwas. Ano po? Pero alam niyo mga kapatid, ang talaga pong may programa ng buhay natin ng Panginoon Diyos po. Alam niyo po, hindi ko po makalimutan yung araw na yun. Kasi pag-upo ng tatay ko sa unahan, may isang lalaki biglang pumanik. Oh. Kinuha yung mikropono. Sabi ba naman, ngayon po matidinig po natin ang testimony ni Brother Dolphy Jr. Hindi po kasi ako nadidinig ng tatay ko mag-share ng testimony, pero alam ng tatay ko, naglilingkod ako sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nagpapatotoo na po ako. Nakita ko po ang daddy ko sa unahan, iyak po na iyak ang tatay ko. Lalo nung mabanggit ko nung ako'y masangkot sa isang kaso. Kasi nung mangyari po yung sunog na yon, magkasama po kami ng daddy ko sa bahay niya. Birthday po ng unang apo ng tatay ko. Iyak po na iyak ang tatay ko. Alam niyo, hindi pa ako tapos magsalita, tumayo ang tatay ko. Tumakbo sa akin sa unahan, niyakap ako ng tatay ko. At ang una ko nadinig na sinabi ng daddy ko sa akin, sabi niya, anak, sabi niya, isama mo na lahat ng kapatid mo dito. At doon sa gawain ng mga kapatid, kitang-kita ko po ang daddy ko po. 2 kamay po nakataas sa tatay ko. Tumanggap po siya sa Panginoon Diyos. Totoo po ang pangako ng Panginoon Diyos sa kanyang mga salita sa Acts chapter 16 verse 31 na sumampalataya kayo, kayo'y maliligtas pati inyong buong sambahayan. Mga kapatid, gusto ko lang po patuloy niyo lang ipag-pray ang daddy ko. Papasalamat din po kay Pastor Bishop. Thank you po sa mga prayers nyo para sa daddy ko. Kasi totoo po yun, nangyari na po yung time na montik na po talaga ang daddy ko. Kasi, bubutasin na ba? Sabi ni Shasha, bubutasin na. Iyakan na sila na iyakan. Pumasok po ako. Sabi ko sa mga doktor, pinapasok na yung